Talaga, Father Flavi, ganun yung mga tulak? Baka yung kinita niya dyan, panggamit niya lang din. Punta po tayo sa mga ibang sa ibang mga balita. Hindi na raw papatulan ni Senate President Tito Soto ang umay gawa-gawang kwento laban sa kanya. Yung pagbibigay ng pera. Dalawa tong binanata ni Soto, yung magpalit na raw tayo, i-abolish na raw ang PDEA at saka Dangerous Drugs Board. At gawin na lang po itong i-consolidate na lang bilang Presidential Drug Enforcement Authority. Alam nyo, patapos na yung termino ni BBM. Wala kayong nalutas sa droga. Magpapalit na naman kayo ng ahensya. Tito Soto, hindi mo papatulan, direkta kang inaakusahan, 5 maleta. May mga picture, may mga video, inaakusahan ka direkta. Alam nyo, nakakatuwa yung mga kalaban natin, mga anti-Duterte. Asan daw yung patunay na tumanggap sila? Kinakailangan daw may picture. Pucha, imposible, maleta, tatanggapin ng mga, alam nila na pera, tatanggapin, magpapapicture. Kalokohan na po yung mga pinagsasabi nyo. Dati, okay naman daw yung sinasabi ni Gutesa, kaya lang wala pong nagko-corroborate. Alam nyo po, yung ebidensya po, hindi lang po siya laging picture, hindi lang po siya laging mga dokumento. Kaya nga po tayo may tinatawag na testimonial evidence. No? Tama kayo. Ang testimonial evidence, kinakailangan lang po magkaroon ng corroboration. Para po maging katotohanan yung testimonial evidence, dapat meron kang magko-corroborate ng sinasabi mo. Ngayon po, sa kaso po ng X-18, ex-Marines, Islas, Philippine Army, sa kaso po nila, hindi lang po sila nag-corroborate kay Gutesa. Mayroon po talaga silang material evidences. Picture ng helicopter na merong mga pera, may mga maleta, mga videos pa na meron po silang mga pera, na mga picture ng mga pera. Wala na po kayong ang kulang na lang po sa ebidensya nila, yung mismong tao ang kumuha. Halimbawa, kung si Abante, mismong si Abante ang kumuha at pinagpa-picture. Hindi po gagawin yan. Halimbawa ako, stop ako ni Abante. Alam nga naman magpa-picture ako. Hindi ko po gagawin yan. O nga, may chopper pa. Di ba? May mga jet fighter pa, may chopper pa. Kumpleto po. Kinorroborate na nila si Gutesa. Very willing pa silang umattend sa Blue Ribbon Committee. Bakit po nyo hindi imbitahin? Doon po ako naguguluhan eh. Senator Lacson, bakit ayaw mo mag-imbestiga? Inuna mo pang pagdudahan yung mga sinasabi nila. Palpak naman yung pagdududa mo. Ano sabi ni Lacson? Ano yung sabi niya riyan? Paano mangyayari daw yun? 1.13 trillion lang ang budget sa flood control. Sinabi ba nilang flood control lang yun? Lahat po na nakawan sa gobyerno. Ibig sabihin, mga kapatid, ang lawak po na nakawan sa gobyerno ngayon. Napakalawak ng nakawan ngayon sa gobyerno. Pero, ayaw mag-imbestiga. Hindi na po ubra sa mga tao yung kasinungalingan yan, yung ginagawa ni Auntie Claire. Lahat yan, sinungaling kayo lahat. Lahat kayo sinungaling. Kami lang nagsabi ng totoo. Lahat kayo sinungaling. Di na po ubra sa tao yan. Meron pong pagtotoos. Akala nyo maganda. Wala na silang image na gustong protektahan eh. Wala na po. Hindi na po nagkukunwari sila Lacson, si Tito Soto. Hindi na po sila nagkukunwari.
Yung mga senador, wala na pong pagkukunwari. Sisingilin po kayo ng taong bayan. Wag na natin iboto lahat yung mga hinayupak na yan. At nang pagnanalo po sila BP Sara at yung tandem niya, hahabulin kayo lahat. Hindi na po obra na hindi kayo maimbestigahan. Hahabulin po kayo. Madali lang naman po, may mga intelligence po lahat yan. Marami po intelligence ang Pangulo, ang Vice President. Pwede rin bigyan ng intelligence yan ni BP Sara. Intelligence fund, kung pahabulin niya di ba? Sa mga kriminal Naniniwala naman si BP Sara sa confidential at intelligence fund. Mabibigyan po ang Vice President niyan. Wala na silang pakialam. Kasi hindi naman na sila mananalo pa Kaya kasi simula lang ng termino nila. May ilang taon pa sila. Pero aabutan kayo Sa 2028 maiiba na presidente. Kaya nag-all out war na sila ngayon. Wala na silang pakialam. Lacson, kung hindi ka rin lang mag-imbestiga, sabi nga, hindi lang flood control lang pagnanakaw sa gobyerno. 850. Dinistribute lang yun ni Saldico. Napakarami. Kahit saan ka pala tumingin ngayon, may nakawan. Matatapos din po yan dahil yung Vice President ni Inday Sara hahabulin kayo lahat. Ayaw na nila maghabol Sino ba tinuturo dun? Hindi naman kayo. Lacson, di ka naman yata kasama. Talagang nangangatog na sila ngayon, Badong. Kita nila kahapon kung paano dumugin si BP Sara sa Surigao. Nag-iiyakan, nagsisigawan, kaya binababa sila ni BP. Tignan nyo. Wala po sa kanila niyan. Wala ni isa dyan sa mga gustong tumakbo. Leni sila ng Leni. Alam nyo, eto real talk matagal na tong sinabi noong unang-unang panahon pa. Patay na po una nagsalita nito. 'Di ba? Kung pare-pareho lang yung ginagawa ninyo at mag-expect kayo ng bagong resulta, if you keep on doing same thing and you want different result, may tama na kayo sa utak. Talo na nga si Leni. Tinambakan na nga. Si Leni pa rin ang ilalaban nyo. Same pa rin Si Leni na pipilitin nyo pang tumakbo. Si Leni na hindi pa natin pinag-uusapan yan dahil trabaho lang muna. Same pa rin yung sinasabi. Pagdating po ng 2028, si Leni pa rin ang pambato nyo. Na akala ni Leni automatic na hindi niya kinakailangan umikot sa Pilipinas. Nakusan darating yung mga boto sa kanya. Same thing. Si BP Sara, umiikot sa Pilipinas yan. Ganyan po. Yan po ang nagtatrabaho para siya manalo. Hindi po yan automatic na tatakbo na ako. O panalo ka na, tatakbo ka pala Kung kayo po, gusto nyong manalo sa politika, kinakailangan yung ikutan ng buong Pilipinas dahil po si Leni, same. Kayo, kita nyo po, kahit sa barangay, di ba? Putyabit ko iboboto yan. Hindi ko nga nakita yung tao na yan. Bakit ko iboboto? Yun po ang kaibahan nila lahat kay BP Sara. Akala nila BP Sara, wala nang gagawin, mananalo na lang. Hindi po ganun yun. Number 1 na nga sa lahat ng survey, napakasipag pang umikot Tapos si Leni, wag muna natin pag-usapan yan. Yung pagtakbo, wag muna natin. Same thing. Pare-pareho lang yung ginagawa ninyo. Tapos mag-expect kayo na bago ang resulta. Panahon pa po ni Plato tong kasabihan na to. If you keep on doing same thing and you want different result,
iuntog nyo na lang ang ulo nyo sa pader. Lening lutang, lalo tayong mabaon sa kumunoy. Expecting new outcome by doing the same thing over and over again. Pag nagtandem sila Leni at BBM, it looks like ginawa nila stupid idiot sila Attorney Vic at Makalintal na nagkalaban sa smart magic nila noon. Nakilaban sa smart magic nila noon. Tama. Wala, ang tawag po dyan, mga walang prinsipyo talaga. Wala po talaga silang prinsipyo. Kain suka party ang tawag dyan. Boss Badong, lahat ng nasa listahan ng mga Marines, sila din yung may mga major role sa pag-atake sa mga Duterte. Sana may maglabas din ng listahan ng lahat ng bayaran sa media. Alam nyo, totoo yan. Kaya pala ngayon na-realize natin. Kasi nung una magtatanong ka, ano ba nagawa dito sa mga to ng mga Duterte? Yung pala, tumatanggap sila ng maleta. Yan na nagawa. Pagtanggap ng maleta. Ngayon, madali lang naman pong pabulaanan eh. Di ba? Magpatawag ka ng hearing, na-clear mo lahat ng mga senador. Sa kanila po, akala nila nakiklear sila. Pag, makakalimutan din ng mga tao yan. Yun ang akala nyo. Makakalimutan din ng mga tao. Bakit nag-number 1 si Bongo? Bakit pasok si Bato? Number 3 si Bato. Bakit number 5 si Marcoleta? Hindi nyo ba naisip yun? Nasa inyo ang lahat ng mga machinery. Nasa inyo lahat ng pera. Bakit si Bongo ang nag-number 1? Si Bato nag-number 3? Si Marcoleta na nag-number 5? Hindi nyo naisip yun? Na kayo lang ang tanging presidente, sitting president na natalo sa midterm election. Nakakahiya. Boss Bads, hindi mo mawawala yung diwa ng EDSA kung ginawa lang ni Cory at Pinoy kung ano yung tama. Si PRRD ginawa lang yung tama at naayon sa batas. Kahit pilit pabagsakin, hindi nawawala yung tao sa kanila. Correct. Alam nyo kung ano po, bakit po nariyan pa rin yung mga Duterte kahit magkakakampi na yung media, lahat, ang dami na pong nagkakampihan laban sa mga Duterte, kasama na yung mga simbahang Katoliko. Yung nagawa ni Duterte, hindi nyo na po yun mabubura sa isipan namin. Yung naramdaman namin sa panahon ni Tatay Digong, hindi nyo na po mabubura sa amin yun. Ano yun? Sabihin nyo lang na nakakatawa kaya yung mga yan. Wala naman pala talagang bil si Tatay Digong. Ha? Ibig nyo sabihin, walang tulay, nagkaroon ng tulay. Sasabihin ba ng mga taga Cebu? Imagination lang natin tong CCLX na to. Sasabihin ko ba tuwing dadaan ako, uuwi ako sa Bulacan, dadaan kami sa Skyway? Imagination ko lang tong Skyway na to. Leni will be laughing stuff. Magandang umaga po sa ating lahat. Kaya gigil na gigil sa kanya yung mga dilawan na gustong manalo eh. Kasi wala talaga siyang ginagawa para manalo siya. Feeling niya, magdeklara lang siya ng may pag-asa na siyang manalo. Guys, tawagin niyo siya na Badong o Boss Bads. Okay, ayos ba host? Leni will be laughing stop. Magandang umaga po sa ating lahat. Lovelyn si Bukawa. Sorina, higit sa lahat ang pangkape. Ami, Naomi, makabudbud. Wala nang takot sa Diyos mga yan, Boss Badong. Dito sa lupa, pera ang Panginoon nila.